Hello po sa inyong lahat. Samahan niyo ko sa aking gardening today. So, ang ginagawa ko nga pala dito ay nagpe-prepare ako ng lupa na aking gagamitin sa aking pagtatanim. Ito nga po pala ay bunot ng lubi na pinipino. Dito ko lang nalaman na maganda pala siya gamitin sa mga pananim. Sa probinsya kasi guys, maraming puno ng niyog na natutumba tapos pinapabayaan lang. Di siguro alam ng mga tao na maganda pala siyang gamitin sa pagtatanim. Pag binibili mo to dito sa tindahan ay sobrang matigas siya at kailangan mo siyang basain ng tubig para lumambot, gaya ng ginagawa ko dito. May kasama pa nga itong bunot nung nabili ko. Gaya nito. Ayan, bunot siya ng lubi or niyog. Shoutout nga pala sa mama ko para makita niya ito at magaya niya kasi nagtatanim din siya sa mga paso. So hinahalo ko lang siya ng maayos at nilalagyan ng dinagdagan ng tubig para lumambot talaga siya. Ito nga po pala ay compost soil. So ako mismo ang gumawa nito. Gagawa ako ng video kung paano ko ginawa ang aking compost soil. Sobrang maganda ito sa ating mga pananim. Ito naman po ay tinatawag na perlite. So dahil sa mga paso ako nagtatanim, gumagamit ako nito. At ito naman po ay vermiculite. Pareho lang din sa perlite ang kanyang purpose upang maayos ang drainage ng ating mga potted plants. Kung ikaw ay nagtatanim ng direkta sa lupa ay hindi mo na ito kailangan. Ngayon ay aking paghalo-haloin ang coco coir, compost soil, perlite at vermiculite. So, ang paghalo nito ay 3 cup ng coco coir, 2 cup ng composted soil at tagi-1 cup ng vermiculite at perlite. So paghahalo-haloin ko lang siya ng mabuti. Pagkatapos ay ililipat ko to sa paso. Ngayon ay nililipat ko na ang ating na-mix na lupa dito sa paso. Siya nga pala guys, itong pot na ginagamit ko ay maganda talaga siya at long lasting. Proven and tested ko na siya na matibay talaga siya. So sa mga nandito po sa Amerika, nakalagay po sa video nito ang link kung saan ninyo mabibili itong paso na aking ginagamit.
Mas maganda siya na pot kaysa sa plastic dahil maganda ang drainage nito. At tumatagal siya ng ilang mga taon bago masira. So pupunuin lang natin ang pot ng lupa. Malaki ang paso na ginamit ko dahil ang itatanim ko ay berries. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng fertilizer. Optional lang po ito. Pero dahil nga ay berries ang itatanim natin, so maglalagay tayo ng fertilizer para siguradong mataba ang ating mga berries. Ang tawag nga pala sa fertilizer na ito ay bone meal. Organic siya na fertilizer. At maganda para sa ating mga halaman. So haluin lang natin siya ng mabuti. Pag hindi kasi natin mahalo ng mabuti ay maaaring masunog ang ating mga halaman. Nakakasama rin sa ating mga halaman ang sobrang fertilizer. So dapat ay tama-tama lang. Hanggang dito na lang po muna ang video nito. At i-follow niyo po ako para sa mga susunod na video.